Okay, at welcome ulit kayo dito sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Na palagi kong sinasabi, huwag niyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. At wala rin po tayong pinagbibili na kahit ano paman dahil bawal po yan sa YouTube at bawal din yan dito sa bansang Kuwait. At bago ako bumati sa inyo at magpasalamat, ay gusto ko lang munang reaksyonan o sagutin ang kahilingan ni Danilo Prudencio. Sabi niya, Idol, good morning po. Idol, ask ko lang po para sa inyo, alin po ang mas prepared para sa inyo bilang expert sa dalawang unit na ito? CCP 10F 45mm or Glock 19 Generation 5? Sa kanilang dalawa po, sino ang magandang reputasyon and good performance, good quality, affordable at long last na gamit? Thank you in advance. Sagot. Ayan. At bago natin yung sagutin, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat ng ating mga subscribers, lalo tigit sa mga FW. Mag-ingat po tayo. Huwag tayong magkasakit, dumarating na ang taglamig, kaya ganito ang ating itsura. At pinaghahanda na natin ang taglamig na unti-unti na lumalamig dito. At pagpasensyahan din ninyo ang aking boses dahil talagang pinipilit kong makapag-upload kahit isa lang sa isang araw. Dahil nahirapan pa rin po tayong magsalita at may konti pa tayong ubo. Kaya nga, kahit isang video pinipilit ko at hindi na rin tayo makapag-live dahil hindi ako pwede magsalita ng mas mahaba. Ayan, at pasasalamatan ko ang ating 37,200 plus na mga subscribers. Lalo tigit yung mga hindi nag-skip na nga sapagkat tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na mga anak na single parent. Kaya nga po pasasalamatan natin ang ating mga sponsor. At ang priority po natin talaga sa pag-YouTube ay ang kinikita nito ay para sa ating mga beneficiaries na nahirapang mag-aral, ang mga anak na single parent. At yung mga, kaya nga po tayo mayroong GCash number dito sa ating likuran, ay ang ating mga sponsor ay dyan nagpadala ng pagmamahal para sa ating mga estudyante sa pangunguna ni Alfredo. Shout out kay Alfredo Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platoon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Ayaw magpakilala yung isa, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. At yung bago nating sponsor, si Conrado Elolailio. Okay, God bless sa inyo. Sana si God na ang bahalang gumanti sa inyo at pagpalain kayo ng may kapal at kayo may puso ng pagtulong. Ayan, sana madagdagan pang ating mga sponsor para madagdagan pa rin ang ating mga beneficiaries. At pakishare lamang yung ating mga videos at wag nating skip ang ads para makatulong pa tayo. Ayan, at bibigyan ko ng impression ang dalawang baril. Si CP10F at Glock 19 Generation 5. Okay, actually, natutulang, hindi naman lahat ng baril ay available dito sa aming kumpanya. Hindi ko naman sabihin na sobrang alam ko na yung lahat ng mga baril. Pero ang meron kami dito na talaga na ginagamit ay Glock. Kaya itong Glock ay kilala ko. Kumpara dito sa CCP10F na mga 2 beses ko lang nahawakan do sa customer na nagpalinis sa akin ng baril, ay hindi ko gaano itong kilala, itong baril na ito. Okay, pagdating sa price, wala akong alam sa price dahil nga hindi ako bumibili ng baril. Umaasa lang ako doon sa mga baril na nandito at hindi naman ako ang bumibili niyan. So wala akong alam sa price. So pagdating sa Glock, kilala ko ang Glock dahil Glock talaga ang karamihan ginagamit namin dito at subok namin ang tibay ng Glock. Ang Glock ay hindi na ako magpapakita ng mga baril dahil
compare natin tapos hindi papasayan sa community guidelines. So magbibigay na lang ako sa inyo ng verbal na ano, although may Glock kami dito, ay hindi ko na ipapakita at hindi rin ako magsasabi ng mga negative na mga bagay. Dahil i-compare ko lamang yung dalawa. Okay, i-compare ko lamang yung dalawa. Dahil yan lamang naman ang tinatanong. So pagdating sa tibay, subok ko ang Glock na yan ay sumasabay sa mga hammer fired na mga steel. Okay? Mga anumang brand dito, sumasabay sa tibay. Dahil pari-pareho lang naman silang nasisira eh. Dahil nga, ang paggamit namin ng Glock dito, ng baril dito ay torture. Dahil shooting range ito. Walang limit hanggang may customer. Sige, putok-putok yan. At kung ilan yung nailabas dyan, maghapon yan, puputok yan ng maghapon. Kinabukasan na uli yan papapalitan at malilinisan. So, ganun ang mga baril namin dito. So, pagdating sa tibay, subok ko ang Glock na matibay naman ang Glock. Na pwede mong isabay sa mga CC na CC 75. Yan, pwede mong isabayan. Sa mga 6 hour, pwede mong isabay ang tibay niyan. At pagdating sa polymer naman, parehong polymer siya, hindi ko subok ang tibay ng polymer ng CC P10F. Pero subok ko ang polymer ng Glock. Wala kaming polymer na Glock na nag-crack o nasira. Okay. Mas matibay pa yung receiver niya kaysa sa kanyang slide. Dahil may mga nag-crack kami na slide. Okay. So, pagdating sa tibay, hindi ko alam kung gaano katibay talaga itong CC. Okay. Pagdating diyan. Pero pagdating sa looks, gusto ko ang looks ng CC P10F. Maganda siya. Unang-una yung kanyang slide maganda. Ang serration niya ay front ang serration niya, ito yung serration niya ay rear at saka front. So pwede mo siyang ikasa sa harapan at pwede mo rin siyang kasa sa likuran. So yun ang gusto ko sa kanya at maganda yung hugis ng kanyang slide, magandang hugis. At pagdating sa sight, gusto ko rin ang sight niya. Okay, although ang Glock naman napapalitan naman ito. Ang kaganda naman sa Glock napakaraming accessories. Hindi na kailangan ng gunsmith dito eh. Sa Glock, ang dami ng accessories niyan. Kung gusto mo ng light and trigger pull, bili ka ng kit. Isang kit ng trigger pull para pababain yung kanyang trigger pull. May mabibili ka ng kit niyan. Kung gusto mong palitan ng ang recoil spring ng reduction system, may nabibili din yan. So, yan ang gusto ko sa Glock. Marami siyang accessories na pwede mo siyang ilagay na hindi ko na pwedeng banggitin dito dahil bawal din naman. May mga extended barrel din siya. So yan. At pagdating sa pang-carry, mas gusto ko ang Glock kisa sa CC. Sa CC P10F. Mas gusto kong pang-carry at mas gusto kong pang self-defense. Ang Glock. Yung impression ko, ang Glock sa Glock 19. Okay, pagdating sa trigger, mas gusto ko ang trigger ng CC PF ng CC P10F. Maganda siya, maganda ang trigger niya, flat at saka maganda siyang basta gusto ko siya. At pagdating sa grip, gusto ko ang grip ng CC kaysa sa grip ng Glock. Maganda siyang hawakan at gusto ko siyang panglaro. Mas gusto ko siyang panglaro. Pero although pareho naman niya, kanya-kanya lang tayo ng gusto. So yun ang impression ko. Gusto ko siyang panglaro ang CC. At pagdating naman sa accuracy, wala, nasa shooter naman yan eh. Pareho ang accuracy ng performance
pareho siyang striker, pareho sa akin ang performance niyan. Okay, gusto kong pang-carry ang Glock. Gusto ko namang pang home defense ang CC. Pang home defense at pang laro. Yan ang impression ko. At ano pa? So ayan, pagdating sa tibay, hindi ko alam ang tibay ng CC na ako, pag hindi ko alam, hindi ko sasabihin na ano. At pagdating naman sa mga mekanismo, kabisado ko ang Glock. Napakadaling baklasin ng Glock, napakadaling linisin. Okay? Kahit yung kanyang mga striker, napakadaling tanggalin. Sa CC, yun ang ayaw ko sa CC na medyo mahirap, medyo komplikado yung mga parts niya. Mahirap tanggalin, mahirap ikabit. So, yun ang sa akin. Pero, napapag-aralan naman yan kung yun ang gusto ninyo. So, para sa akin, yun ang impression ko dyan. Bahala na kayo. Kung sabihin ninyong mali ako, tatanggapin ko. Dahil yun ang gusto ko eh. Yun ang sa akin. So, hindi ko nasasabihin yung mga negative ng Pagdating sa slide, sa receiver, gusto ko ang ng CC, ang railing. Okay, kasi yung railing ng Glock, apat lang na maliliit. So, mas gusto ko ang railing ng Glock, ng CC kaysa sa Glock. At alam naman niyo, pag maganda ang railing, mas stable ang slide. Okay? Yun ang kasi marami rin nagsasabi sa tungkol do sa slide ng ng Glock. Okay, lang ang masasabi ko sa inyo. So, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyo. Basta sinabi ko yung aking karanasan bilang isang gunsmith dito. At although hindi ko gaano kilala ang CC P10 dahil nga wala kaming ginagamit dito. At mga 2 beses ko lang siyang nahawakan. Pero gusto ko siya. Yun lang masasabi ko sa inyo. At God bless you and hanggang sa muli natin video. Kung ano ang comment ninyo, please comment ninyo at para mapagsama-sama natin yung ating mga gusto tungkol sa mga baril.